Pansin nyo ba, tuwing undas, pupunta tayo sa mga puntod, maglilinis, magpipintura. Tapos, pagka November 1 na, magsisindi na tayo ng kandila. Tapos, parang nakakahinayang yung mga pintura, di ba? Nalalagyan sila ng mga natunaw na kandila. Last year, nakapansin ako ng nakalagay sa ganito. Tapos sabi ko, tama nga no, kasi nakalagay lang dyan yung kandila, hindi natin madudumihan yung pintura. Tapos ito, pwede mo pa siyang magamit. Tapos, since hindi nga siya natatapon, nasasalo niya lang yung mga natunaw na kandila, kaya matagal siya. Siguro pwede na to, sobra pa nga ito sa magdamag kung gagamitin nyo. So, makakatipid ka. Hindi naman sa tinitipid natin yung mga mahal natin sa buhay, no? Maganda kasi siyang tingnan. O, kung ilalagay mo dyan, pipicturan mo yung puntod. Tapos, hindi mo pa madudumihan yung pinintura. Kaya, this November 1, bala kong bumili pa ng maraming ganito kasi yun na lang ang ilalagay. So malamang maraming mag-aabang nito. Kasi di ba yung mga bata nag-aabang na sila ng mga kandila na paglalaroan nila. Pero tingin ko ito yung mas magugustuhan ang abangan ng mga batang nag-aabang sa mga natunaw na kandila. Pwede rin siya sa undas. Pero hindi lang sa undas, no? Pwede rin siyang pangregalo sa darating na Christmas. Meron siyang takip hindi rin madudumihan yung lugar na lalagyan mo ng kandila kasi nga may lagayan na. Multi-purpose to, pwede mo ring pang display sa bahay. Marami na akong naubos na ganito, inaabangan kasi ng mga pamangkin ko kasi nilalagyan nila ng mga abubot nila, pantali, hikaw, tapos mga kwintas, singsing, ganyan. So maglalagay ako sa yellow basket, marami kang kulay na pagpipilian nitong scented candle. Ilang buwan ko nang ginagamit to pero nandyan pa rin yung amoy niya. May maliit pa nito pero may ganito naman kalaki. Meron pang mas maliit nito. Depende na lang sa'yo. Maglilian ka ko sa yellow basket para makapili ka ng kulay na gusto mo.